Meron tayong katanungan mula kay China de Vera. Ito ang kanyang tanong. Masama po ba ang mag-rosary? May iba't ibang anyo at pamamaraan ang pagro-rosaryo. Halimbawa, ang Roman Catholic ay kinagawian na nila ang manalangin na ang gamit ay Catholic Rosary. Pero alam nyo ba na ang ibang relihiyon ay gumagamit din ng mga beads ng rosary, katulad halimbawa ng Hinduism, Buddhism, Sikhism, o pananampalatayang Baha'i at maging ang mga Islam. Meron silang kanya-kanyang rosary. Ito ay gawa sa mga beads o yung parang kwintas na may mga bilog-bilog tulad nito na nakikita nyo sa larawan. Sa Islam ay mayroon silang 99 beads. Ang mga Hindu at Buddhist naman ay may tag-100 at 66 na beads. Ang rosary ng Catholic ay may 59 beads. Ito ay hinahawakan habang ang isang panatiko ay nagre-recite ng dasal na paulit-ulit, depende sa beads na nahahawakan niya. Well, ang tanong, masama ba ito? Pwede ko ba gamitin ang rosary habang paulit-ulit akong nagdadasal? Well, China, sa Biblia wala tayong mababasa na itinuturo ang pagdarasal ng rosary. In fact, kahit ang mga unang tagasunod ni Jesus na mga apostol ay walang anumang practice na katulad ng pagdadasal ng paulit-ulit, katulad ng ginagawa pag nagro-rosary. Minsan, ang Panginoong Jesus ay nagturo kung papaano manalangin. Ito ang wika niya sa Mateo chapter 6, verse 7 to 9. Ngunit, kapag ikaw ay nananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit. Dahil sa kanilang palagay ay diringin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo, maghari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip, iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Oh, di ba pastor? Nasa rosary iyang dasal na yan? Opo, tama naman kayo. In fact, maaari mong dasalin ang dasal na ito. Pero, hindi kinakailangang paulit-ulit. Sapagkat alam na nga ng Diyos ang hihingin mo sa Kanya bago mo pa lamang ito sa Kanya masabi. Isang bagay ang gusto kong pansinin sa sinabi ni Jesus dito. Sabi sa verse 9, manalangin kayo sa ganitong paraan. Meaning, ang itinuro ng Panginoong Jesus ay paraan. O pwede nating sabihing pattern kung paano tayo makakapag-usap sa Diyos sa panalangin. Kapag magdarasal ka ay maaari mong gamitin ang pattern na ito. Ito ay ang ACTS. A-C-T-S or ACTS. Anong ibig sabihin ng ACTS? Ang A ay adoration. Ang sabi ni Jesus, Ama namin, sambahin ang pangalan mo. Sa adoration ay dapat mong sambahin at kilalanin ng Diyos kung sino siya. Siya ay makapangyarihan, banal, walang hanggan, may lalang ng langit at lupa, puno ng pag-ibig, matagal magalit, subalit matuwid at nagpaparusa sa mga kasalanan. Ang mga nabanggit kong iyan ay ilan lamang sa kanyang mga katangian. Dapat mong kilalanin kung sino siya sa buhay mo. Ang C naman ay confession. Sa Lord's Prayer, ang sabi ni Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang confession ay pag-amin sa mga nagawa mong kasalanan. Inaamin mo na nalabag mo ang utos ng Diyos at nasaktan mo ang kanyang puso. Ito ay pagpapakumbaba na may paghingi ng kapatawaran. Ang sabi sa Biblia, sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid at magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kalikuan. At ang T naman ay thanksgiving. Dito ay pinagpapasalamat mo sa Diyos ang lahat ng biyaya na natanggap mo at matatanggap pa mula sa Kanya. Ito ay pagpapahayag ng iyong kasiyahan sa Diyos. Ang sabi sa Biblia sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit nyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So, ang panalangin ay dapat nating samahan ng pasasalamat. At ang S naman sa ACTS ay supplication. Ito ay paghingi mo naman ng iyong mga kailangan. Maaring ang kailangan mo ay talino o gabay ng Diyos o pinansyal na provision. Maaring kailangan mo ng kagalingan o kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin nyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumato kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. China, ang dasal ay hindi kinakailangang kabisahin o kaya ay paulit-ulit. Mas nais ng Diyos na ang dasal mo ay mula sa puso. Naiintindihan ka niya kahit na may mga salita ka na parang
hindi mo masabi. Alam ng Panginoon ano man ang kalagayan at damdamin mo. Totoong naiintindihan ka niya. Sana ay nalinawan ka sa mga sagot ko sa iyo at mas nahimo kita na manalangin, lalo na sa Panginoon. Yung panalangin na mula sa puso at hindi kinakabisa o paulit-ulit. God bless you.